Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsilikas na dahil sa takot ang ilang residente sa isang barangay sa Cotabato City kasunod ng pamamaril na ikinasawi ng dalawang kumakandidato sa pagkakagawad doon. Yan ay kahit bantay sarado na ng mga otoridad ang lugar na pinag-aaralan ng ilagay sa mas mahigpit na orange or red category. Tuloy rin ang investigasyon, partikular sa 12 suspect na sumalang na sa paraffin test. Nakatutok live si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby. Mel, Pia, Emil, naka-full alert ang security forces ng Cotabato City matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril noong Lunes ng gabi kung saan patay ang 3 katao at 3 din ang sugatan. Samantala, lumikas ang ilang mga residente sa pinangyarihan ng insidente dahil umano sa takot. Matapos ang pamamaril noong Lunes ng gabi, may mga bakas pa ng dugo dito sa Sosa Street, Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Ilang mga sasakyang nakaparada naman ang tinamaan ng bala ng baril. Basag ang salamin ng van na ito at may 2 sasakyan pang nadamay. Ang insidenteng nag-ugat umano sa away dahil sa paglalagay ng campaign posters, ikinasawi ng 3 katao. Kabilang ang 2 kandidato sa pagkabarangay kagawad. 3 naman ang sugatan. Dahil sa takot sa nangyari, lumikas ang ilang residente at nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Yan ay kahit pa mayroon ng mga dineploy na mga sundalo at pati tangke sa lugar. Bumalik na siguro sila kasi kung nakakita sila ng mga tangke, mga police, mga marines, ay para sa kaligtasan din nila. Sana hindi nila ma-misinterpret na another gulo na naman. Back to normal na tayo, no? Sa pagpapatuloy na investigasyon sa insidente, isinailalim na sa paraffin test ang 12 sospek upang malaman kung sino sa kanila ang nagpaputok ng baril. Posible silang kasuhan ng multiple murder with double frustrated murder. The suspect was identified, he was arrested, and a case has been filed against him. Dahil sa insidente, pinag-aaralan ng ilagay sa ilalim ng mas mahigpit na orange o red category ang Barangay Rosary Heights 12. Magiging implication naman yan, siyempre dadagdagan natin ng pwersa, i-intensify natin ang operation dyan against those firearms and all other things na may kinalaman sa election na posibleng makapagpagulo. Emil, higit 1,000 security forces umano ng Cotabato City Police Office ang ide-deploy sa mismong araw ng barangay and sangguniang kabataan elections. Umaasa naman ang otoridad na magiging matiwasay ang eleksyon sa tulong na rin ng mga residente. Maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa pamamaril naman sa isang kumakandidatong kapitan sa Sigayan sa Lanao del Sur, nadamay pati kanyang misis at 7 taong gulang na anak. Dead on the spot ang 3 biktima. Ang suspect, kalabang kandidato na umano'y nagpaula ng bala sa sinasakyang cab ng mag-anak. Bago yan, ay nagkaroon daw muna ng pagtatalo sa pagitan ng suspect at ng misis ng kalabang kandidato. Hinahanap na ng pulisya ang nakatakas na suspect. Pagpupulungan naman ng Peace and Order Committee ng Bayan kung dapat mapasama ang lugar sa mga areas of immediate concern para sa paparating na eleksyon. 5 araw bago ang barangay at SK elections, nahulikam ang pag-aabot ng mga sobrang may pera sa ilang botanteng rehistrado sa Malabon. Kakasuhan sila ayon sa COMELEC at nakatutok si Tina Panganiban Perez. Huli sa akto ang babaeng ito habang namimigay ng mga envelope na may lamang pera sa mga dumalo sa umunoy watchers training sa Navotas. Ang nasa loob din ng warehouse ng pasukin ng Navotas Police at ng COMELEC, 200 botanteng rehistrado sa Malabon.
Dinala sila sa Navotas Police Station. Kakasuhan sila ng vote buying o vote selling ayon sa COMELEC. We will immediately act on that, and those who will be responsible, we will immediately suspend the proclamation of these candidates kung sakasakaling sila ay mananalo. Again, hindi namin palalampasin ang issue ng vote buying. Nagsagawa naman ng final testing and sealing ng vote counting machine sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Gagamit ng makina dahil isa ito sa 3 barangay na automated ang Barangay SK Elections. Ang 2 iba pa ay nasa Dasmariñas, Cavite. Bago naman ang eleksyon, pwede nang alamin kung saang presinto boboto gamit ang precinct finder ng COMELEC. Puntahan lang ang website na nasa inyong screen at sagutan ang mga hinihinging impormasyon. Paano kung hindi lumalabas ang pangalan ng botante sa precinct finder? Pakitingnan niyo po mabuti, paki-counter check. Halimbawa po yung junior, pakilagyan niyo po ng period, paki-counter check niyo po kasi baka maya-maya mali po kasi yung spelling. Either nagkamali kayo sa type o nagkamali yung mga nasa local COMELEC namin. Sa local COMELEC po, pwede tayong magpunta rin. Safe naman kaya gamitin ang precinct finder, lalo't na-hack ito noong 2016 at may nag-leak ng data ng maraming botante? We have addressed those challenges, Ma'am Pina. We won't say na it would go on perfectly, but definitely yung nangyari noong 2016, more or less hindi na ho, any replication of that, baka hindi na ho mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Kinailangang lumikas ng ilan nating kababayan sa Israel mula sa mga lugar na nilusob ng Hamas. Pero tuloy ang kalbaryo dahil may mga naririnig pa ring mga babala at mga pagsabog. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena sa bahagi ito ng Tel Aviv dakong hapon sa Israel kahapon. Indikasyon yan na may paparating na rocket attack at kailangang magkubli sa bomb shelter, tulad ng ginawa ng mga residenteng ito. Maya-maya, maririnig naman ang mga pagsabog. Nag-activate kasi ang Iron Dome ng Israel, ang kanilang missile defense system na nag-i-intercept ng mga rocket attack sa ere pa lamang. Tiempong nasa loob ng sasakyan at bumabiyahe sa Tel Aviv ang defense attaché ng Pilipinas nang mangyari ang missile alert. Kapag inabutan sa kalsada ng missile alert, kailangang lumabas ng sasakyan at dumapa sa semento o kalsada na siyang ginawa ng mga makikita sa video. Narito tayo ngayon sa Tel Aviv-Yafo, ang mataas na bahagi ng Tel Aviv kung saan makikita ang makasaysayang Mediterranean Sea at ang lawak po ng Tel Aviv. Dito rin nakita noong October 7 at 8 ang ilang beses natangka ng grupong Hamas na magpabagsak ng rocket dito sa Tel Aviv sa mga gusali at sa mga bahay na sinalag naman ng Iron Dome defense system ng Israel. Ipinakita sa akin ng ilang OFWs kung ano ang itsura at makikita sa loob ng isang bomb shelter. Bakal po talaga siya. Isasarado po namin na ganun talaga siya as isi-seal siya. And then po, i-close po yung door. Then nandito po lahat kami. Meron po ilaw dito, may hangin. Sabi po kasi sa amin, as long as sarado tong bakal, safe kami. Automatic daw po na talagang pag nag-close na, meron daw pong lalabas ng mga hangin-hangin, yung mga ganun. Baka ito yung exhaust. Ayan, tulad po nito. Ini-stock na po kami tubig, mga pagkain nila. Andyan po sila, mga tinapay, emergency po, kumbaga. Mga stock po ng biskuit. Tulong-tulong po kami, ganun kung ano. Tapos pag tumakbo kami dito, lagi po namin dala yung mga bag namin na may emergency kit, may gamot. Ang ilang OFWs naman na inilikas mula sa mga lugar na nilusob ng Hamas, kinukupkup ngayon ng ilang Filipino community gaya dito sa Afula, Israel. Dinalhan sila ng mga pagkain, tubig at iba pang supplies ng OWA at Philippine Embassy sa Tel Aviv para sa mga Filipino community leaders sa Afula, Israel. Mayroon ding iba na lumikas sa Jerusalem at Nazareth. Gaya ni Jenny, isang caregiver sa isang bayan malapit lang sa mga kibbutz sa Southern Israel. Nang pasukin ng Hamas at atakihin ang mga sibilyan sa mga kibbutz, tumakas na raw si Jenny at anak na Filipino-Israeli
patungong Jerusalem. Natatakot, baka po may terrorist sa likod namin. Super po trauma yung nangyari ngayon. May ilang Pilipino rin dito na inilikas mula sa hilagang Israel, malapit sa Lebanon, kung saan nagpapakawala rin ng rocket attacks ang grupong Hezbollah. Yung natatakot ka talaga pag narinig mo yung pag-wing ng missiles, tapos yung paglan niya sa lupa, boom talaga, para kang lilindulin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, nauwi sa gulo ang pag-alma ng ilang katutubo sa Palawan laban sa isang minahang perwisyo umano sa kanilang kabuhayan. Itinagyan ng minahan at nakatutok si Jonathan Andal exclusive. May dalang bakod ang mga katutubong nagpoprotesta para harangan ang daanan ng mga truck papunta sa minahan ng Ipilan Nickel Corporation sa Brooks Point, Palawan. Pero hindi agad pumayag ang mga security ng minahan hanggang nagkagirian na ang dalawang grupo. Maya-maya nauwi na ito sa suntukan, paluan at batuhan. Sa ibang anggulo ng aming kamera, kita ang kaliwat kanang sakitan. Bahayang kita sa kulungan! May mga duguan na security guard, pati rin sa mga katutubong rallyista. May mga naka-standby na pulis sa lugar pero namagitan lang sila nang tapos na ang komosyon. Para sa mga katutubong Palawan, personal ang laban kontra sa minahan. Ang epekto kasi nito ramdam nila mula sa kanilang taniman sa kabundukan hanggang sa mga kinukuhang isda sa karagatan. Halos hirap na yung isda doon. Kahit nagalambat kami sa tabi. Umuwi kami 2 pirasong talakitok ang nahuhuli namin. Tapos ngayon nakikiusap kami na itayo namin dito, hindi kayo pumapayag. Kung halimbawa wala na talagang hindi nang pakinabangan yung mga lupay namin dito, di paunahin lang namin sila pakainin ng nickel. Kung mabuhay sila sa kain ng nickel, di kami susunod kakain. Pare-pares na nickel kainin namin. Pinayagan din kalaunan ng mga gwardya na maitayo ang bakod sa magkabilang gilid ng kalsada. Dito ipinaskil ng mga katutubo ang cease and desist order laban sa minahan na inilabas ng Brooks Point LGU at ng NCIP Mimaropa o National Commission on Indigenous People. Pero nang makaalis na ang mga katutubo, tinanggal din ng minahan ang bakod at tuloy ulit ang operasyon. Meron po kaming legal na basehan kung bakit tanggalin yun. Malinaw doon sa rally permit nila na dapat they'll do it peacefully. Dapat bawal mangharang. Sila po yung nag-initiate ng pananakit. Sabi ng Ipilan Nickel Corporation, hindi pa final and executory ang cease and desist order ng NCIP dahil inaapela pa nila ito sa Anbank. Wala naman daw bisa ang cease and desist order ng LGU dahil nagsumiti naman daw sila ng lahat ng requirements sa ilalim ng Citizens Charter para sa Mayor's Permit. Itinatanggi din nila na nagdudulot ng polusyon sa dagat at taniman ang kanilang minahan. Ipilan is a responsible mining company. And yung nickel is one of the main component in doing projects that will prevent climate change, that will prevent global warming. Sa nangyaring rally, 7 ang sugatan sa mga gwardya, 12 naman sa mga nagpoprotesta. Kapwa nila planong magsampa ng reklamo sa isa't isa. Wala silang kinikilalang batas at yun ang nakakalungkot na makita na apihin ka sa sarili mong bayan ng dayuhan dahil lamang sa pera. Kung mali yung sinasabi na hindi kami sumusunod sa batas, pinoportray kami na ganun kami kasama na samantalang this mining project is a partnership between the national government. Our partner is the national government. If we are not compliant with the law, sila na mismo yung magpapatigil sa amin. Ito pong Mount Matalingahan, kung nasan yung kinukwestiyong minahan, na isang ancestral domain at protected area. Kaya ganoon na lang ang pagtutol ng lokal na pamahalaan at ng ilang residente rito. Sa ngayon, tila wala pong gustong magpatalo sa magkabilang panig sa isyong ito. At ang nakikita nilang solusyon, kailangan ng mamagitan ng national government sa problemang ito. Mula po rito sa Brooks Point sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sakto 1 linggo bago ang undas, ilang puntod pa rin ang marumi o lubog sa baha. Deadline na ng paglilinis sa ilang sementeryo, kaya maraming humabol. Nakatutok si Oscar Oida.
Double time na sa paglilinis ng puntod ng kanilang mahal sa buhay, ang pamilya ni Adoy Aliado. Ito na kasi ang huling araw na papayagang maaring maglinis sa mga puntod sa Manila South Cemetery. Mukhang kakayanin ba? Kakayanin, siyempre. Si Danilo Asirit, nalungkot nang makita ang lagay ng puntod ng lola. Hindi ko po alam na ganito yung itsura. Dati hindi naman po ganito, may bubong to, kompleto. Ngayon, wala baka kinahoy na. Kanina, marami pang puntod dito na hindi pa nalilinis. Yung iba, lubog pa nga sa baha. To the rescue naman ang mga gay ni RJ na naglilinis ng puntod sa halagang 200 pesos. Patulad po niyan, pag malumot po, iiskobahin po yan, sasabunin para matanggal po yung lumot. Mula October 29 hanggang November 2, bukas lang ang main gate ng sementeryo mula 5 AM hanggang 5 PM. Maigpit ring ipinagbabawal ang vendor sa loob ng sementeryo. Pagdadala ng alak, matutulis sa bagay, sound system, baraha at anumang uri ng sugal, maging ang alagang hayop. Sa Manila North Cemetery, may mga humabol rin sa paglilinis ng mga puntod. Napanood kasi namin sa GMA na last day nga ngayon 25. Kaya napunta kami. Naglabas naman ng paalala ang Manila LGU sa mga road closure sa paligid ng Manila North Cemetery sa darating na Martes, October 31. Isasara ito simula alas 10 ng gabi. Sa Lawag City, Ilocos Norte, hinakot na ang mga basura at tinanggal ang sandamakmak na damo na bumalot sa mga nicho. Ayon naman sa mga tagalinis ng puntod, matumal pa raw ang mga nagpapalinis ng puntod ngayong araw na 250 pesos kada puntod. Sinamantala na rin ng ilang residente sa Kasiguran, Aurora ang pagpapapintura at pag-aayos ng mga puntod habang maganda pa ang panahon. Baka mag-ulan ay siyempre mahirap na sa uno dahil maganda sa una, dumalaw na lang, may pintura na. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. 3 kababayan natin sa Gaza ang kinukumbinsi ng Foreign Affairs Department na lumikas na. Kabilang ang isang madre na ayaw iwan ng mga kasama na tumutulong sa mga naipit sa gera. Live mula sa Cairo sa Egypt, nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Mag-alas 2 ng hapon ngayon dito sa Giza, Greater Cairo, Egypt, Mel, kung saan patuloy tayong nakatatanggap ng impormasyon tungkol sa ating mga kababayan sa Gaza. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Jordan na sa kabila ng utos para mag-evacuate ang lahat ng sibilyan mula sa Gaza City patungong Southern Gaza, may mga Pilipino pang ang nasa Gaza City na sentro ng pambobomba ng Israel. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Israeli Defense Force sa Gaza City, may magamang Pinoy at madring Pinay na natunto ng Embahada ng Pilipinas. Kinukumbinsi na raw silang lumikas. Pero ang madre ayaw daw umalis dahil tumutulong sa mga naapektuhan ng gulo kasama ng mga kapwa madre. Nasa ospital naman ang mag-amang Pinoy. Composed of a father and child who actually were already in the south but returned to Gaza City to check the condition of the Palestinian father-in-law of the Philippine citizen. The Palestinian wife, we believe, is with them. They are sheltered at a hospital, the same hospital where the father-in-law is staying for shrapnel wounds. Kasama na rin daw sa listahan ng mga nais umalis ng Gaza ang mga asawang Palestino. Pero nasa otoridad na raw sa border kung palulusutin sila at paalisin ng Gaza. We do give the data regarding the Palestinian spouses who will accompany their wives. We are not going to be actively initiating that they be released or allowed to leave. We're just saying these are the spouses, and certainly the intent is for them to go to the Philippines and accompany their wives. The Palestinian Authority, which shall work for their release or their evacuation outside Gaza. Tuloy rin ang pangamba ng iba pang pamilya sa Gaza. Umabot na sa puntong ito ang pangamba ng ilang Palestino. Nilalagyan ng palatandaan ang mga anak para kung sa kasamaang palad ay masawi sila sa pambobomba, ay agad silang makikilala.
Sa wala pa rin kasing humpay na pag-atake ng Israel sa Gaza, umakyat na sa halos 6,000 ang nasawi sa Gaza, kabilang ang mahigit 2,000 bata. 700 sa kanila ay mga Palestino na namatay sa isang magdamag, ang pinakamarami sa loob ng 24 oras. Ayon sa isang Palestinian media office, nasa mahigit 12,000 toneladang pampasabog na ang ibinato ng Israel sa Gaza. Puwersang halos katumbas na raw ng pagsabog ng nuclear bomb sa Hiroshima, Japan noong 1945. Pero inaasahang titindi pa yan dahil sa pinaghahanda ang ground operations ng Israel. Yan ay sa kabila ng matagal ng panawagan ng United Nations at ilang bansa para sa humanitarian pause sa laban ng Israel at Hamas para ligtas man lang maihatid ang tulong sa mga sibilyan sa Gaza. We are appealing, we are pleading, we are on our knees asking for that sustained, scaled up, protected humanitarian operation. May mga nakapasok ng pagkain, gamot at tubig sa Gaza, pero kulang pa rin sa supply ng langis na pinagbabawal ng Israel dahil sa pangambang gamitin ng Hamas. Giit ng United Nations, fuel is extremely urgent because without fuel, the trucks themselves cannot move. Without fuel, the generators cannot produce electricity for hospitals, for bakeries, and for the water desalination plants. Mel, sa kabilangan ng pagpasok ng tulong sa pamamagitan ng Rafah border crossing, gatuldok pa lang yan sa pangangailangan ng mga sibilyang naiipit sa kaguluhan. Kaya ang DFA nananawagan na sana madagdagan pa yung pagpasok ng humanitarian aid. Umaasa naman ang mga opisyal ng embahada dito sa Cairo at sa Amman, Jordan na sana mabuksan na ang border para sa mga gustong lumikas kasama yung ating mga kababayan bago pa lalong lumala ang malalanang sitwasyon sa Gaza. At yan pa rin ang latest mula rito sa Giza sa Egypt para sa GMA Integrated News. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima, nag-uulat live mula sa Cairo, Egypt. It's just October pero excited ng marami sa star power ng Metro Manila Film Festival this year. Kaya abangan nyo rito sa 24 oras ang pagtatampok natin sa mga bida ng mga entries. Starting tonight with Marian Rivera ng Rewind at Mateo Gudicelli ng Penduko. Yan ang chika ni Lars Santiago. All smiles and ever-glowing si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Ang kanyang beauty secret. Iba pa rin talaga kapag in and out, masaya ka. Happy wife at happy mommy si Marian na very hands-on sa pamilya. #relationship goals din sila ng mister na si Dingdong Dantes, lalo pag off-cam sa shooting ng kanilang Metro Manila Film Festival entry na Rewind. Ang kanilang TikTok entries, kinakiligan ng Dongyan fans. Share lang ako. Nakakatawa talaga to si Dong. Sabi ko nga, basta, enjoy natin to. Matagal daw hinintay ni Marian na muling makasama si Dong sa isang pelikula. Nakaka-relate in a way kung paano siya magmahal sa pamilya niya at sa asawa niya. But the struggle, wag na po Lord. Mapapanood din si Marian sa pagbabalik primetime niya soon. Saya namin dun sa set. Sabi ko nga, kakaiba to kasi original story siya. Tapos yung mga kasama ko dun, very light kami. Kakaibang experience naman para kay UH barkada Mateo Gudicelli ang pagbida sa MMFF entry na Penduko. Sa sobrang intense, nadala raw niya in person kaya kinailangan pa niyang pumunta sa pari. So parang napasukan ako ng ibang spirit, no? So medyo nag-transform si Penduko. Yun, I just na-realize ko after that shooting day na grabe, hindi pala yun. Talagang ilang prayers, pumunta pa ako sa pari pagkatapos nun eh. Kasi parang nag-iba si Penduko eh. Sa gitna ng kaba sa pelikula, malaking comfort daw ang ibinigay ng positibong feedback mula sa asawang si Sarah Geronimo. I was very, very happy when my wife and Sarah said, "Love, ganda yung trailer ha, maganda. Maganda." And just with that, you know, she's the affirmation I needed, kumbaga. Sobrang saya rin daw ni Mateo na nalilinya siya sa action dahil bukod sa Penduko. Yes, alam ko naman na sa dugo mo talaga ang pagtulog. Bibida rin siya sa GMA Public Affairs series na Black Rider with Ruru Madrid.
police po ako doon. So mga handgun tactics, firearm tactics, lahat makikita po natin dyan. Stunt sa kotse, stunt sa motor. Dito sa Pedro Pinduco, more on FMA, Filipino Martial Arts. Arnis ang dala dito, hand to hand. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Kita sa mga eksklusibong litrato na nakuha ng GMA Integrated News, ang pinsalang tinamo ng resupply ship at barko ng Pilipinas na binangga ng China sa Ayungin Shoal. Maging online, mayroon ding labanan ayon sa AFP dahil may vlogger daw sa bansa na kasabwat ang China para sirain ang kredibilidad ng Pilipinas. Nakatutok si Joseph Moro. Halos mabali na ang isa sa mga stanson ng resupply ship na unay sa May 1 matapos banggain ito ng barko ng China Coast Guard. Sira ang stanson nito batay sa mga eksklusibong litratong nakuha ng GMA Integrated News. Ang isang bahagi ng BRP Cabra na binangga naman ng Chinese militia vessel may bangas naman. Pangamba ng sandatahang lakas baka higit pa rito ang mangyari sa susunod na rotation ng resupply Aurora mission sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Parang pinitik lang tayo sa tenga, but you know, we're worried if something happens, they might deliberately ram our ships, you know, endangering the lives of our sailors. Gayunman, ayaw raw ng Pilipinas sa giyera. Pinoprotektahan lamang nito ang Exclusive Economic Zone o EEZ kung nasaan ang Ayungin Shoal. Hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. Ayon pa kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., walang karapatan ang China na sabihin sa Pilipinas na hindi dapat kumpunihin ang kinakalawang ng BRP Sierra Madre na 1999 pa nakasadsad. They themselves have created these artificial islands. Hindi naman tayo nakialam, hindi naman natin sinabi, don't do that. Hindi naman natin sinabi na don't bring in missile systems into these artificial islands. Sila nakikialam pa doon, no? Napakalaki ng imbalance na yun. Yes. Ayon sa pamahalaan, hindi ititigil ang mga rotation at resupply missions sa kabila ng mga pangaharang ng China. Ang tinitingnan ngayon, joint resupply mission kasama ang ibang mga kaalyadong mga bansa. Hanggang online may umiiral na laban dahil may mga vlogger sa Pilipinas na ayon sa AFP ay kasabwat ang China para pahinain ang kredibilidad ng Pilipinas. Kabilang sa ipinapakalat daw ng ilan ang propagandang ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas. Why they should not believe in China's narrative. Ito po'y nakaka-insulto sa Pilipino at it assumes that we have no ability to think for ourselves and to stand up for our own rights. And I think this is really looking down at us, and that really disgusts me. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Stay alert dahil bukod sa amihan at shear line, posibleng may namumuong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang lalapit at magpapaulan yan sa ating bansa sa mga susunod na araw. Minomonitor natin ngayon ang cloud cluster o kumpul ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dito huyan sa bandang silangan ng Mindanao. Sabi ng Pag-asa, mataas ang tsansa nitong mabuo bilang LPA bukas o sa Biyernes. Kapag naging LPA, unti-unti itong lalapit at posibleng pumasok sa PAR sa mga susunod na linggo. Maaring magpaulan yung trough o extension nito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy po nating tututukan ng updates tungkol dito, pero sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa. Hanging amihan at shear line pa rin ang patuloy na iira lalo na sa Luzon habang may possible thunderstorms naman sa ilang bahagi pa rin ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang mababawasan ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kalat-kalat na ulan na lang ang mararanasan sa ilang lugar tulad ng Northern at Central Luzon, pati ng Calabarzon at Mimaropa. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila sa tanghali. Posibleng magpatuloy yan sa hapon at maaaring hanggang gabi pa sa ilang lugar. Magpapatuloy naman ang pag-ulan sa Visayas lalo na bandang hapon.
May malalakas na ulan ulit na dapat asahan dito sa Antique at Negros provinces. Sa mga taga Mindanao naman, umaga pa lang may tsansa nang mag-umpisa ang ulan. At pagsapit ng hapon, halos buong Mindanao na ang posibleng ulanin. Paghandaan pa rin ang malalakas na ulan, lalo na ho dito sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Caraga. Doble ingat po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Gaya ng nangyari sa Davao del Sur kung saan namerwisyo ang rumaragasang baha dulot ng matitinding ulan. Kalbaryo yan para sa ilang residente gaya ng mga magsasaka. Pati ang mga kabayong ginagamit nila sa transportasyon ng mga produkto, hirap na rin sa maputik at binahang daan. Sa Coronadal City naman, marami ang stranded dahil sa malakas na ulan. Humaba rin ang pila ng mga pasahero sa ilang sakayan. Paghupa ng ulan, ilang kalsada ang nalubog sa baha. Mag-ingat mga kapuso. At yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Para mapaluwag ang traffic, pinag-aaralang alisin na ang window hours o oras kung kailan pwedeng bumiyahe ang mga sasakyang coding ang plaka. Nakatutok si Oscar Oida. Tila balik sa pre-pandemic levels ang traffic sa EDSA mula nang magluwag ang COVID-19. Paano pa pag naramdamang lalo ang Christmas rush? Lalo't umakyat na sa mahigit 30 ang mall sa EDSA o mga kalapit na kalsada. Ibang usapan pa ang iba pang dinarayong bilihan at pasyalan tuwing Pasko. Kaya pinag-aaralan ng Metro Manila Development Authority o MMDA na tanggalin na lang ang window hours ng number coding scheme. Kung ngayon walang coding mula alas 10:01 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon dahil sa window hours. Sa mungkahi, aalisin ang window hours kaya tuloy-tuloy ang coding mula alas 7 ng umaga. Bagamat mas maagang matatapos dahil hanggang alas 7 ng gabi na lang. Hiwalay pa rin ang coding scheme ng Makati. Kung tutuusin, aprobado na yan nito pang October 6 ng Metro Manila Council o mga alkalde ng Metro Manila. Pero hindi pa ipinapatupad. Pag-aaralan daw muna ng MMDA ang sitwasyon ng trapiko mula November 6 hanggang November 12. Inihahanda lamang po namin ito para kung sakali na kailanganin, lalong-lalo na kung sobra ang pagbibigat ng daloy ng traffic, ay atin na pong kaagad mai-enforce. Samantala, aprobado na rin ng Metro Manila Council ang mas mataas na multa para sa mga iligal na gumagamit ng bus lane. 5,000 pesos ang multa sa unang paglabag. Pataas yan ng pataas hanggang 30,000 sa ika-4 na may kanselasyon ng lisensya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. In a minute! Hiwalayan sa K-pop scene at Miss You update. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. The Queen is all set and ready to go to El Salvador. Pero bago yan, may intimate send-off ng Sparkle GMA Artist Center para kay Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Full support sa kanyang ilang GMA executives kagaya ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. Dumalo rin ang closest friends ni Michelle to express their support. Sa Korea naman, kinumpirma na ng YG Entertainment ang hiwalayan ni Jisoo ng Blackpink at ng Korean actor na si An Bo-hyun. Ayon sa ulat ng Sumpi, sinabi ng isang industry representative na busy schedules ang rason ng breakup. August lang nang ma-confirm ang relationship ng dalawang stars. She's the limitless star for a reason. On fire lang naman si Julian San Jose sa pagkasa niya sa Water Dance Challenge sa TikTok. Pinusuan niya ng ilang stars, pati na ang boyfriend na si Raver Cruz. Sa aksidente humantong ang pag-ordena sana sa ilang kabataang monghe sa Thailand. Na-videohan pa ang 50 monghe habang sakay ng truck sa paakyat na bahagi ng daan patungo sa templo. Pero maya-maya, bigla na lang dumausdos ang truck. Hindi na ito napigil ng mga tao sa paligid hanggang dumiretso sa bangin. Wala namang nasabi pero may 2 mongheng nagtamo ng sugat. Ayon sa mga otoridad,
posibleng overloaded ang truck ng maaksidente. Wala ng 2 linggo at arangkada na sa primetime ang Black Rider ng GMA Public Affairs. At sa one-on-one with GMA Integrated News, proud na share ni Ruru ang mga stunts na siya ang gumawa, pati ang pambubuling naranasan noong payat pa. At naging emotional din siya dahil sa girlfriend na si Bianca Umali. Kung bakit, ichichika yan ni Aubrey Carampel. Ngayong Nobyembre, darating na ang bagong mukha ng hustisya sa pinakamaaksyong primetime series ng bansa, ang Black Rider. Pressured pero sobrang excited daw ni primetime action hero Ruru Madrid nang maka-one-on-one ng GMA Integrated News. Mas makatotohanan, mas kung ano yung nangyayari sa kapaligiran natin, yun yung kinikwento natin dito. Ano po yung mga problema ng ating, ng ating bansa na pwede po natin masolusyonan dito. So I guess mas mahirap talaga pagdating sa mga fight scenes dahil ang dami kong weapons dito. Ikaw ba mismo gumagawa ng stunts mo? Yes. Hindi lahat nabibigyan po ng pagkakataon makagawa ng teleserye na action. So sabi ko kahit na, of course, dadating at dadating yung araw na maaksidente ka. Pero iba yung satisfaction niya sa akin every time na pinapanood ko yung sarili ko na alam ko na ako mismo gumawa niyan. I mean, it's delikado, pero mahal ko yung ginagawa ko eh. Hindi rin daw siya nahirapang mag-adjust sa kanyang karakter na si Elias dahil may pagkakapareho raw ito kay Lolong at sa kanya mismo. Yung pagmamahal po sa pamilya, yung kagustuhan na kumbaga maging maayos po yung buhay nila. At the same time, ayaw nila ng may naaapi. Ayaw po nila ng may naagrabyado. Bukod sa fight scenes, kilig din ang hatid ng series sa kanyang mga leading ladies na si Yasi Pressman at Kylie Padilla. Masiga siya, maangas. But I guess yung chemistry po naming dalawa nanggagaling po sa kung paano po kami magtrabaho eh. Like, yung tiwala, yung care sa isa't isa. Kami rin ni Kylie, I mean, close friends talaga kami niyan eh. Kung proud si Ruru sa bagong proyekto, equally proud syempre ang kanyang real-life leading lady na si Bianca Umali na may heartfelt message para sa nobyo. He deserves everything that he has right now. And I am so proud of him. I will never get tired of being his #1 cheerleader. Wow. Nasaan man siya sa buhay. Ruru was very special, kuya. Sobra. It makes me feel na, again, I am able to fulfill my purpose. I'm just very grateful na dumating siya sa buhay ko. Sabi ko nga, hindi ko matutupad itong mga pangarap ko hindi dahil sa kanya. Nahanap ko kung sino talaga ako. Malaking karangalan din daw for Ruru na makasama niya ang ilan sa mga action star from different generations sa Black Rider. Pero sino nga bang mag-aakala na ang patpating bata noon na palagi raw nabubuli at nabobody shame dahil sa kapayatan? Sino to? Ikaw ba yan, Ruru? Ako yan. I think nasa 12 years old yata ako. Sinasabi ng mga tao para ako may sakit. Bakit daw? Para may bulati daw yung tiyan ko. Ganun yung mga sinasabi nila. Nagtataka ako dati bakit every time na may nililigawan ako, lagi ako nababasted. So yun, binago ko po yun. Pananamit ko, binago ko. Gusto ko mas maging presentable. Gusto ko rin someday maging fitspiration ako ng mga tao. Siyempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataong magpaturo ng ilang self-defense techniques. Yan, hold up to. Gakikilos sa masama. Yan, tapos tayo mo ako doon, papaganon. Sa paganda. kabila. Yan, tapos ibalik mo. Yun o. Ayun, pwede ka nang bumagsak. Pero alam mo kung ikaw yung mga hold up sa akin, ibibigay ko na lang lahat. Ano bang kailangan mo? Sa November 6 na mapapanood ang Black Rider pagkatapos ng 24 oras. I'm just really hoping na sana po suportahan niyo po itong programa na ito. Sinasabi ko po sa inyo na hindi po namin kayo bibiguin every night. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Pia. Salamat, Iya. Mga kapuso, GMA ang kinilalang TV Station of the Year ng Manila Overseas Press Club. At ginawa rin ng ilang personalidad at haligi ng GMA Integrated News.
Nakatutok si Katatibayan. Kinilala ng Manila Overseas Press Club o MOPC ang mga pinakamahuhusay at pinakamatatapang sa larangan ng journalism sa Pilipinas. Mula sa dyaryo, radyo at telebisyon, pinarangalan ang mga magigiting na tagapaghatid ng balita ng MOPC Bell of Freedom and Excellence. Kabilang dyan ang seasoned broadcast journalist at 24 oras anchor Mel Tiangco na ginawaran ng TV Broadcaster of the Year Award. What really makes this award very important, is that we have been judged by our peers. These are people who move in the same industry. And so, they should know what they're talking about. That makes it a very cherished, very important award for me. And I would like to thank the MOPC very, very much for this. At may historical value pa during their very first awarding, di ba? Pinarangalan din sina former Chief Justice Artemio Panganiban Jr. bilang Journalist of the Year Law at PCO Secretary Cheloy Garafil for Distinguished Journalism and Government Service. Lifetime Achievement in Broadcast Journalism awardee naman ang namayapang radio and broadcast legend na si Mike Enriquez na tinanggap ni GMA First Vice President for Radio Operations Glenn Aliona. Hininang naman bilang TV Station of the Year ang GMA Network Incorporated. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon ang halaga ng katotohanan at integridad sa pagbabalita. I attach special significance to these awards because we did not apply for them. Instead, I am told that these were based on the judgment of our peers in the press club. And that makes these awards even more meaningful. And one thing I am very proud to say is that since the beginning, GMA Network's name has been synonymous with truth and integrity. It is our kapusong totoo brand of journalism that defines who we are. Binubuo ang Manila Overseas Press Club ng mga media practitioners, lawyers at public servants na nabuo noong 1945 at kinikilala ngayon bilang pinakamatagal na press club sa Asia. Judgment of peers. Ang ibig sabihin po niyan, ang mga kasamahan mo sa industriya ang nagdetermine how good you are and that you must be given the proper recognition and acknowledgement for very excellent performance. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, muli taus-puso ang aking pasasalamat sa lahat ng bumubuo ng Manila Overseas Press Club o MOPC sa paggawad ninyo sa akin ng TV Broadcaster of the Year Award. Maraming salamat din sa pagkilala na sa GMA bilang TV Station of the Year. Ang parangal na ito ay paalala sa amin na patuloy na maghati ng makabuluhang balita at impormasyon. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 61 days na lang, Pasko na! Congratulations, Tita Mel. Thank you. At ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon. Congratulations, ma'am. Thank you, Emil. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Congratulations, Mike. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.